guys, good afternoon sa inyong lahat. So welcome sa ating channel ko na is Rabbit Tree. So ayun, vlog ulit tayo guys. Pasensya na, medyo natatagalan tayo mag-vlog. So yung vlog natin ngayon ay patungkol sa ano ba yung tatlong affordable breeds na best breed na pwede nyong gamitin pangumpisa para sa inyong mga small or backyard rabbit tree nyo. Panimula, ito yung gagamitin natin na mga rabbit para makapag-umpisa tayo ng magandang start ng pagra-rabbit tree. So yan ang topic natin ngayon. Pero bago yan, shoutout muna natin yung mga nakasubscribe at nakapollow sa ating mga page. Shoutout na natin si brother natin, si Roy Collado ng NC Clothes and Prints. So si brother po yung sponsor natin sa mga sticker natin, yung mga t-shirt natin na may mga logo ng Kuya Nice Rabbit Tree. So sa mga gusto pong magpagawa, PM nyo lang po ang kaibigan natin, napakamura lang sa kanya, tsaka magaganda yung gawa nila, matitibay. So yun, tsaka si Sir J. Lord Santos, Ramos, Leonard Collado, Albert Garcia ng 3A Rabbit Tree, Balin Rabbit Tree of Antique, Bless Creature, si Sir Elmer Villalba, si Sir Rambo Magno Garcia ng admin po ng One Cordon Rabbit Tree Group. Tapos si Sir Rodelyn Castor, and then si Sir Nel Kitana, Sir Bren Fernandez. So shoutout po sa inyo lahat. Thank you sa pag-follow sa ating page at saka sa may ating YouTube channel. Thank you po sa inyo lahat. Ito nga pala guys, yung mga available natin na rabbit ngayon. So mga hybrid to is 200 cross ng New Zealand White. So meron din PS200 cross ng PS200 cross ng New Zealand. So dalawang balik na sa 200. So kung mga gusto, PM lang kayo sa akin sa page ko. Yun, hello guys, back to topic tayo. So yung topic natin ngayon, ano ba yung tatlong most affordable breed na pwede nyong gamitin panimula kung gusto nyo pumasok sa rabbit farming. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, bago yan, invite ko kayo guys kung kung pwede man, share nyo rin yung video natin para magkaroon na idea yung mga bago o yung mga gusto mag-umpisa sa pag-aalaga ng rabbit. So sa ganung paraan, marireach out natin sila, mabibigyan natin sila ng magagandang puntos para kung ano man yung gusto nilang bilhin, magkakaroon sila ng idea at saka mapag-iipunan nila. So yun, balik tayo sa topic natin. Ano ba yung top best breed na tatlo na pwedeng Yung unang-una guys, syempre pinakamura ngayon base sa nakikita ko, yung mga PS line. Marami ngayon PS line na bagsak na yung presyo, no? Kagaya ng sa akin, ako kasi ang hybrid ko, nagpe-presyo lang ako ng 1,000, 3,000 to 5,000. Depende sa quality ng rabbit na gusto nyo o yung crosses na pwede nyo So sa ganung price guys, siguro hindi na mabigat yun sa bulsa ng mga gusto magsimula na gusto rin na magkaroon ng magandang alaga, no? So yung 1,000 to 3,000 na price range, tingin ko hindi na yung mabigat sa bulsa nyo. So, sa mga gustong mag-avail ng rabbit sa atin, pwede naman kayong mag-contact sa akin sa Facebook ko kung gusto nyo kumuha. So, bakit ko yung number 1? Ano rin ba yung characteristic kung bakit hybrid yung napili ko sa una? Yung hybrid kasi guys, na rabbit, ang bilis talaga lumaki yan. So, ayun yung isa sa mga puntos na gusto kong ibigay sa inyo. Hindi masasayang yung panahon nyo sa pag-aalaga ng rabbit nyo. Kung kung tutok naman kayo sa pag-aalaga, hindi masasayang yung pera nyo sa hybrid. Kasi based on my experience, ang hybrid guys na kagaya ng mga PS line, umaabot sila ng 2 kilos in 2 months, minsan nga mas mataas pa in 2 months old. So sa ganong size guys, minsan 1.8 okay na yon, no? Sa ganong size guys, magandang panimula na yon, no? Sa pagra-rabbit, sa foundation gawin yung alaga. Kasi sa ganong size, padalis nyo silang ma-harvest Kasi sa pagra-rabbit guys, pabilisan na ng harvest yan, lalo na sa panahon ngayon na gusto mong mag-return of investment agad. Kung ano yung puhunan mo, gusto mo mabalik mo agad. So advice ko talaga kung gusto nyo man magsimula, tapos wala kayong malaking budget, mag-hybrid na lang muna kayo. So sa ganong paraan guys, makakapagsimula na agad kayo. Bukod doon, makakapag-practice agad kayo kung paano mag-alaga ng kuneho. No, ayun yung punto ko doon. So, kasi guys, kaya nagustuhan ko din talaga rin yung hybrid. Kasi, yun nga, bukod sa mabilis mo siyang ma-harvest, no, yung kasi yung oras, makakatipid ka sa oras
No? So, ang dapat mo lang tutukan talaga sa pag-aalaga ng hybrid guys, yung hindi sila magkakasakit. No? Kaya ako, yung breeder ko, bago pa naman sila ipa-breed, ang ginagawa ko na agad dyan, kinukondisyon ko na sila. Actually, pagkabili ko pa lang yan, o kaya pag gusto ko nang gawing breeder yan, dumadaan na yan sa metikuloso nating pagkukondisyon. Alam na mga nag-subscribe sa atin yan kung paano tayo magkondisyon ng breeder natin. Marami tayong video dyan. Kung gusto nyo gayahin nyo na lang. Hanapin nyo yung video natin sa YouTube o kaya dito sa may natin, sa Facebook natin. Pero mas madami ang video sa YouTube. Hanapin nyo na lang. Kuya Noy's Rabbitry. So, ayan guys, ang tip ko sa inyo kung gusto nyo ng medyo mura pero magandang panimula, ay hybrid ang alagaan nyo. Yun, ikalawang breed natin na magandang alagaan talaga, yung mga classic line na yan. No, pasok na yan. No? Sa number 2 natin ay yung Californian White. No? Yung pure Californian White na rabbit. No? So, marami na rin nag-aalaga niyan. Actually, yung Californian White guys, dati, napakamahal niyan. Kung bibili kayo ng pares ng Californian White dati, umaabot ng 20,000 mahigit ang pares Minsan nga kapag show quality pa, umaabot pa ng 20,000 isa. Each to 25,000 each. Depende yan sa quality, no? So, ano ba yung tip ko sa inyo kung pagpipili kayo ng Californian White? So, pagpipili kayo niyan guys, ang kukunin nyo lang lagi, ang i-advise ko sa inyo, yung may line ng US, no? US line ang kukunin nyo. Dalawang variety ang US line. Merong jar line at saka yung Donnell. So, ayan yung mga top best Californian na namamayagpag ngayon sa market. So, sa ngayon, ang price range ng Californian guys, base doon sa mga nagbebentang backyard breeder din, backyard lang naman sila, gusto nila magbenta, maabot lang ng mga 2,000 to 2,500 ang isa. No, depende sa quality ng bibili nyo. Pero kung gusto nyo yung mga quality line talaga na na US line na show quality, kailangan mag-invest kayo, mag-ipon kayo ng konting pera, konting budget, mag-adjust kayo. Kasi guys, yung quality, mahirap talaga ma-achieve yan, no? So, kung quality rin ang gusto nyo, advice ko sa inyo, kunin nyo na yung mga ganyong line, no? Bukod sa mapapakinabangan nyo yung karne, pwede pa kayong sumali kung magkakaroon man ng mga event, sa mga rabbit show event, no, makaka-join kayo. Kasi, yung kinuha nyo ay magandang quality. Basta may budget kayo, kung wala naman kayong budget, okay na yung normal lang na na Californian for production type lang, no, okay na yun. So yung pangatlo natin guys na breed, siyempre pinakamagandang breed para sa akin, wala naman talagang tatalo dito. Kung baga sa meat to bone ratio, siyempre walang tatalo sa New Zealand, no. So sa New Zealand guys, ang kukunin nyo rin yan, tip ko nang di sa inyo, marami kasi nagkalat na New Zealand, no, na di mo na alam kung anong line. Pero kung ako sa inyo, kukunin nyo yung US line din na New Zealand. Yung pasok sa Arba, no, yung pasok sa quality ng Arba. Ano ba yung Arba ko, Noy? Arba yung American Rabbit Breeders Association. Yan yung ibig sabihin ng Arba. So, yung kung kukuha kayo ng ng New Zealand, mas maganda yung kunin nyo na yung US line. Kasi guys, mapapakinabangan nyo, simula laman hanggang balat, ang ganda niyan, sobrang ganda. So meron tayong kilala nagbebenta niyan. Kung gusto nyo naman yung mga show quality line talaga, yung mga ganda talaga, kontakin nyo ako, i-repair ko kayo. Kaya lang guys, sinasabi ko sa inyo, medyo mataas yung mga show line, no. So ang price range ng New Zealand ngayon guys, based sa aking research, umaabot ng 3,000 to 6,000. So, sa tingin ko, okay na yun guys. Magandang price na rin yun. So, hindi na masama yun. Kung 3,000 budget, pababa. Kung may ibigay sa inyo, grab nyo na. Maganda na yun. Kung production type lang siya, okay na sa akin yun. Maganda na yun. O kaya, yung 6,000 plus ang isa, okay na yun. Basta maganda yung quality talaga. Kung pasok talaga sa quality ng US line. So, isa pa sa mga nakalilito dyan sa California, sa New Zealand, marami kasing color pattern yan guys. Akala ng iba, pag sinabing New Zealand White. So, hindi yan ang original na kulay ng New Zealand White. Based on my research, sa matagal ko na, sa mga previous videos natin, ang New Zealand White guys, ang original na color niyan ay yung color agouti o minsan yung color red. Ayan talaga yung kulay niyan. So, sa New Zealand White, maraming variety of color. Nandyan yung blue, nandyan yung black,
Nandyan yung agouti, no? Nandyan yung white, no? Tapos meron pang mga broken. Mga broken color, broken chocolate, broken white, broken black, ganun. So, broken blue. So, iba-iba na yan. Broken heart. Hindi, iba na yan, guys. So, yun. Huwag kayong malilito sa mga ganyang klase ng breed ng New Zealand. Basta, pagbabasihan nyo lang lagi, guys, kung bibili kayo ng, tip ko to sa inyo kung bibili kayo ng Californian at saka New Zealand, hanapin nyo yung pedigree. Mas maganda kung may pedigree yung rabbit nyo. Ganun din sa hybrid, may certificate. No, para mas sigurado nyo na hindi dinoktor o hindi dinaya yung rabbit. At saka pumunta kayo sa mga legitimate na breeder na talagang magpo-produce ng magagandang line. So, ayun ang tip ko sa inyo. Sa susunod na vlog natin, ang itatopic naman natin, ano ba yung mga expensive, no? Most expensive rabbit breed na meron sa Pilipinas, no? Na available na ngayon dito sa may Pilipinas. Pag-uusapan natin yan, guys. Kasi maganda yan para malaman din ng mga tao na ganito pala yung price ng mga breed na to. Akala namin mura lang, akala namin ganyan lang. Para magkaroon din kayo na idea, no? So, yun. Diyan tatapos yung ating vlog. So, invite ko lang kayo lahat ulit. Please guys, share nyo naman yung video natin. Kung nakatulong ako sa inyo, nakabigay ako sa inyo ng idea, guys, baka pwede papalo yung page and share na rin yung video natin. So, see you next vlog, guys. Yung topic natin, huwag nyo kalilimutan nyo yung pag-uusapan natin. At saka, thank you sa lahat ng ating mga manonood sa Facebook at saka sa ating YouTube channel. God bless you all. See you next vlog. Mabush. Salute sa inyo lahat.